So good day everyone. We are the group 2 and for today we will going to discuss about Cebuano folklore. So first we are going to discuss what does Cebuano folklore means. So Cebuano folklore refers to the rich and diverse collection of traditional stories, myths, legends, and beliefs that are part of the cultural heritage of the Cebuano-speaking people in the Philippines, particularly those from Cebu, Bohol, and Visayas regions. So from the word Cebuano, it is basically from Cebu, or any part sa Visayan region such as Bohol or pwede sa Leyte, as long as nadito ang mga Bisaya speaking people. So when we heard the word folklore, we will usually think na it is something na dili ingon nato or something magical or something na it didn't really exist in real life. So ang uban tao or kita usually mag-think na it is engkanto, diwata, or any nga hadlok tan-awon or paminawon. But when it comes to Cebuano folklore, dili lang siya ingon na naka-focus sa diwata or mga engkanto or any creatures na wala nag-exist in real life. So naka-focus sad siya or nag-tell sad siya og mga stories na maka-gain ka og moral lesson and also ka-strengthen sa imong beliefs. So the Cebuano people have a strong connection to the natural world. So kita daw mga Cebuano, we will do anything para ma-keep and ma-strengthen atong beliefs kung unsa gyud ang gibilin sa atong mga ancestors. They also have a strong connection with their ancestors and the spirits that live there, which is reflected in their folklore, which is also essential in maintaining their cultural identity. These legends have been passed down through the generations and are commemorated in a number of local festivals and cultural events. Kita Cebuano, we will do our best to strengthen our beliefs so that we can pass it to generations and also mga moral lessons na atong natun-an. So we have to maintain our culture and tradition so that dili nato makalimtan kung asa ta mga Cebuano gikan. So, in continuation to the first reporter, the next topic is elements, in which this consists of creation myths, anito and diwata, encanto, legends and heroes, supernatural beliefs, folk beliefs, and moral lessons. So, when we say elements, it means a certain person or an author used elements, or they borrowed these stories from different cultures. So for example, they make a story of a encanto or diwata. So same atong sa Maria, what was it again? Katubitong ingon nila nga I remember. It's Maria Cacao, right? So ang story nga ilang gimo is nakadepends if which community or what community they are referring to. So nakadepende if unsa ang naa nga certain community or certain group which relate nila sa story nga ilahang gihimo. And also unsa nga year or unsa nga era siya gihimo. And also kung asa siya nagikan, and kung unsa ang kumbaga matudlo niya sa ato ang mga morals and values
these days. Og also unsaon niya pag influence sa og giunsa na to pag sabot kung unsa gyud ang meaning sa folklore. So that is the elements. This includes also the tales, mga myths, mga legends, mga poems and oral traditions, and also kanang nag-include siya sa mga culture such as kanabitang sa mga traditional styles common sa usa ka group or sa usa ka community. So nagdepende ang elements if asa siya gi-refer or if asa nga group or community siya gikuhaan og basis. Also, the elements of Cebuano folklores nag-include siya mga stories, beliefs, superstitions, rituals, mga customs nga as what I have said, gi-pass down siya generation to generation. And also some stories of Cebuano folklore are generally based on actual events and characters. Nag-include siya sa mga tales of heroism, napod siya mga adventure, as well as romance and mga realistic stories about everyday life. And naapod siya mga ga-involve og mga magical elements, which is kanang monsters, ghosts, and witches. So, mainly, the beliefs of Cebuano folklores are deeply rooted in superstition and supernatural. They include kanabitong beliefs na to about spirits, ghosts, luck, and fate. For example, no, kanang totoo ba nga kanang totoo ta kanang na mga ghost or kanang after the people or after a person dies, which is nagwonder pang yung spirit, no? I have heard that before and in my hometown nga kanang after daw ko mamatay ang isa ka tawo, ang spirit niya usually dili pa siya mo ascend sa heaven, and it takes maybe 40 days nga ang iya daw spirit magwander pa dire sa kalibutan. So also naapod tay gitawag na kanang naapod tay mga beliefs nga associated sa mga rituals or customs, which is kanang bitawng for example sa All Souls Day mag-offer ta og mga pagkaon sa mga batay kay kana daw kuno nga time naa sila sa ato ang palibot ana. And then so also rituals pod and customs are important part of element of Cebuano folklore, kay ang mga rituals kay nag-associate man gud siya mainly sa birth, sa marriage, sa death, and also mga different life events, including kanang mga traditional or this include kanang mag-offer ba sila mga traditional dances, songs, and also mga games. And also naapod tay gitawag nga music and art, which is an important part of the Cebuano folklore, or important element of Cebuano folklore, which means that we express like music and art para sa we express on how we view our culture through music and arts. And also it ga-reflect siya no kung unsa ka unique ang culture sa Cebuano. And also mostly sa mga stories kay makakuha ta og mga lessons, such as for example kana na daw kunoy mga spirits nga wander ini kagabi. So the main purpose na niya no is to we have to be disciplined, or we have to be aware that in this world dili ra kay kita mo'y nag-reside diri no, whether makita man sila or dili. That is what I believe, since that is passed down from generations to generations. And the most important part of this element is that kanabitawng
ato siyang gi-keep na to siya, no? And not just by keeping it, we also share this to the people that we encounter in our everyday lives, and then we are proud to share that kanang of what our culture has, and as well as kanang we can gain something from it, and then we will use that in our everyday lives. And yeah, it is really important, no, to have these elements or to know these elements, kay it is a way man god nga kanang gi-remember na to ang ato ang mga ancestors or people from before nga they're giving their knowledge or passing their knowledge to us for us to be able to share it to the next generations as well. Next is, why does Cebuano folklore exist? So, Cebuano folklore serves to uphold cultural identity, spread knowledge and wisdom, and keep one connected to the past. It serves as a living, changing representation of the culture, morals, and connection of the Cebuano people to their surroundings. So the main question here is nganong na-exist ang Cebuano folklore. So I believe that ang Cebuano folklore is the important part of the culture, most especially sa mga Cebuano people in the Philippines, and it is the way that how Cebuano people have passed down stories and beliefs from generation to generations, which means that since before sa ato ang mga ancestors kay naana na siya, then gipa siya until now. And then it is a way to keep history alive, and also provide niya the identity to provide. And also we have here keep one connected to the past, which means muna siya naga-connect sa atua since or from the past or from the older generations until now, which means na preserve gihapon nato siya until now, which is over the generations, gikan sa ato ang mga parents or sa atong mga kaluluhan o kalulaan until sa atong parents hangtod na to karon. Mo ni siya ang way para or mga pamaagi nga makip na to atong culture nga still intact gihapon or still alive gihapon. And it is also about atong gi-ensure, no, nga ang mga Cebuano people or us, we dili na to kalimtan kung asa ta nagikan or kung diin tagikan. And also nag-exist po na siya for the purpose nga masabtan pa maayo sa mga Cebuanos ang ilang or ang ato ang culture o ang ato ang identity, which is kanang mahibawan bitaw na to or ma-learn na to kung unsa gyud about ang ato ang culture o asa siya nagikan. And also kanang mas mapalig-on pa na to bitaw ang atong pagtuo nga sa ato ang identity, mas mapalig-on pa na to ang atong mga traditions, no? And also it makes Cebuano people alive. And also as well as kanang we have here to spread knowledge and wisdom, which is also bisag asa ta maabot, no, sa atong kinabuhi or wherever we go, we will bring that wisdom or knowledge about our culture. And the happiest part of that is that we will share it to other people, and then we are proud that we share it to them. So ang main point lang gid ani niya, ang main idea is why does the Cebuano folklore exist is to
kana bitang ma-uphold na to siya nga or ma-keep na to siya until sa next nga generations nga di na to malimtan if how or diin ta nagagikan, and as well as kanang it makes us unique, and also it lastly mag-serve sad ni siya as to kung yun sa nato pag-preserve and pag-promote ang atong culture as Cebuanos. So, kay naa naman ang story sa PowerPoint, ako na lang siya i-summarize. So, ang story is ang mga anak ni Oldeng, The Legend of Puso in Cebu. So, naay usa ka babae nga angan kay Oldeng. So, wala na siya ginikanan, patay na yung mga magpapa. And then, kani si Oldeng is naga-praise ni siya kanunay sa kanang sa Bathala. Naga-praise siya, iyang sayawan, iyang kanang magkuan siya, mukanta, iyang kantahan. Boto nga wala na nakit iyang bana, gi-blame siya sa mga tao nga tungod kay dili kanang murag walay talento kayo si Oldeng ba. Then kani si Oldeng nana siya mga anak kuan nga si Binak, si Mananaw, si Menosa, si Dumpol. Ang ginikanan niya is patay na niyan. Then naa siya mga anak o bana. One time iyahang bana ni adto sa kanang nangisda, then wala na nauli. Ang ginikanan ni Oldeng is patay na. Usa ka adlaw ato iyahang kanang bana is gikan na nagat, wala na siya ni uli mo to pertihilakan ni Oldeng. Boto nga wala na nakit iyang bana, gi-blame siya sa mga tao nga tungod kay dili kanang murag walay talento kayo si Oldeng ba. Then kani si Oldeng nana siya mga anak kuan nga si Binak, si Mananaw, si Menosa, si Dumpol, si Badbaranas ug si Kinasing. So sa kasad sa kanan ni Oldeng kanang wa siya ilang gihimo kundi kanang kuan gituluan niya yung mga anak sa pag-ampo. So si kaning yang anak na si Binaki, ang talento niya isang pag-ampo bitaw sa mga elemento kanang mga elements na. Then kani sad si kanang ni si Manaaw, kayahang talent. By the way, kanilang mga anak is talent nila isang pag-ampo, pero naay specific bitaw nga kanang kuan like pareha ni Manaaw. Sa na yung pag-praise is nakafocus siya sa mayong pamatasan. Nya kanisad si kanang Binosa, kanang mo na siya agtag prayer, nag-ampo sa kanang mga yuta bitaw nga bago or bagong tukod nga balay, mga inana. Siyang naga-pray ana. Then kanisad si Dumpol, ang iyahang kanang gina-pray is nakafocus siya sa kanang mayong panagat, mayong kanang pananom. Then kanisad si Badbarana is siya ang naga-pray sa mga tao nga kanang naisakit. Adto mo doon niya ang mga tao nga naisakit para mag-heal. Then kanisad si Kinasing, siya ang naga-pray sa mga bata nga kanang nga pag-ampo para magbalipayon. Siya ang dira siya naka-focus. One time nanay nahitabon kanang namatay sad ang mga anak ni Oldeng. Then tungod ato sa pagkamatay sa mga anak ni Oldeng, sa tanang anak ni Oldeng, which is di ba sila man to nakakuan nga sa pagprayer sa pag-ampo. Tungod na nawala na ang faith sa mga tao, wala na sila, dili na kay sila mag-ampo. Nawala na ang ilang pagtuo sa kanang pag-ampo. Then fast forward ato si Oldeng nagsakit siya pagayo sa mga anak. One time naghimo siya og one time ato sa pag-ampo sa sakit, nagkuha siya og lukay niya, gibutangan niya og bugas. And then sa matag lukay ato kay naay lahi-lahi og klase, lahi-lahi og physical appearance, lahi-lahi ang matag lukay nga iyang gihimo.
So makapangutana ta tungod sa title nganong puso. So ang sa story is tungod nganong puso, tungod kay same or sama sa iyang mga anak, kay ang kung pikason ko no ang puso ko no same sa pagpray, makita siya sulod sa iyang kasing-kasing iyang mga anak. Bisag wala na niya nakita physically, if ablihan ni mo or kanon ni mong puso, makita niya sa iyang kasing-kasing. So mao to ang about sa story, ang summary niya.